Ang kailangan na boto sa Senado para sa conviction ng isang nasasakdal na impeachable official ay 2/3, 2/3 o 16 na senador. Sa ngayon, 23 na lamang ang miyembro po ng Senado sapagkat si Sani Angara nga ay naluklok na bilang DepEd Secretary. Magkagayunman, ang 2/3 ng 23 senators ay 16 pa rin. Pero kung may 8 na boboto to acquit o kahit na mag-abstain lamang ang 8 sa botohan, sa lahat ng articles of impeachment ay mababasura na ang impeachment complaint. Malamang po na ang isasagot ng mga senador kung sakasakali nga po na may hahantong sa kanila na impeachment complaint ay pagbabasihan nila ng kanilang mga boto ang mga ihahain na ebidensya. Malamang yan po ang sasabihin nila. Ngunit, gaya nga po ng ating unang sinabi kanina, naniniwala po ang marami na ang impeachment process sa ating bansa ay isang umano'y political process at numbers game. Atin pong kilalanin ang kasalukuyang mga nakaupong senador at ang kanilang alyansa. 7 ang mga re-electionista. Sa 7 ito, 4 ang nasa tiket ng administrasyon. Ito'y sina Pia Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla at Francis Tolentino. Habang sina Bongo at Bato de la Rosa ay nasa tiket ng PDP Laban. Si Amy Marcos naman ay kumalas sa administration ticket at mukhang nagsasarili. Ang 12 senador na nakaupo at hindi re-electionista ay sina Alan Peter Cayetano na kapatid nga ng re-electionist na si Pia Cayetano, J.V. Ejercito, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Sherwin Gatchalian, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Robin Padilla, Joel Villanueva, Mark Villar, Mig Zubiri at Idol Rapi Tulfo na ang kapatid na si Erwin ay tumatakbo under the administration ticket habang si Ben naman ay independent candidate. Ang graduating senators ay sina Nancy Binay, Coco Pimentel, Grace Poe at Cynthia Villar. 8 na nakaupong senador lamang ang kailangan para mabasura ang impeachment complaint kung sakasakali. Ano ba sa palagay ninyo ang magiging boto ni Bongo at De La Rosa, ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, ang magnanay na Cynthia Villar at Mark Villar na may kapatid pong tumatakbo ngayon para nga pumalit sa inang si Cynthia Villar? Saan tatayo ang mga re-electionistang sina Cayetano, Supremo Lito Lapid, Revilla at Tolentino sa usapin ng tinaguriang Duterte votes? Ang probisyon ng impeachment po sa ating saligang batas ay nasa ilalim ng Article 11, Accountability of Public Officers. Ang impeachment ay isang paraan sa pagpapanagot sa mga matataas na opisyal ng bayan. Ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, ang mga maestrado ng kataas-taasang hukuman, ang mga kagawad ng mga komisyong konstitusyonal at ang ombudsman ay maaaring alisin sa katungkulan sa pamamagitan ng impeachment at pagkahatol doon sa tandisang paglabag sa saligang batas, pagtataksil,
pagpapasuhol, graft and corruption at ilang pang mabibigat na krimen o pagkakanulo sa pagtitiwala ng bayan. Ito mismo po ang nakasaad sa ating saligang batas. Ulitin natin ng mariin na mariin. Ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, ang mga maestrado ng kataas-taasang hukuman, ang mga kagawad ng mga komisyong konstitusyonal at ang ombudsman ay maaaring alisin sa katungkulan sa pamamagitan ng impeachment at pagkahatol doon sa tandisang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, pagpapasuhol, graft and corruption, iba pang mabibigat na krimen o pagkakanulo sa pagtitiwala ng bayan. Betrayal of public trust. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Wala sa alinmang artikulo ng ating saligang batas ang nagsasaad na ang impeachment process is a political process o numbers game.